Sa dami ng impormasyon ngayon sa digital age, halos lahat ay marami ng access sa balita. Isang pindot mo lang sa gadget mo ay malalaman mo na kung ano yung mangyayari sa ibang lugar, maging sa ibang bansa. At madali na rin ma-access yung mga historical na mga katotohanan sa isang pindot lang. At ano pang mga pangangailangan ay nandyan na sa gadget natin, maging sa mga medisina, sa mga impormasyon na kailangan natin ay halos abot kamay na sa panahon natin ngayon. At maging sa usapin ng relihiyon, ang mga kaalaman patungkol sa relihiyon ay nandiyan na rin sa social media, sa internet at nababasa natin ng malinaw. Ngunit sa kabila ng pagiging availability nito ay marami pa rin ng tila nawawala ng gana sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sa survey noong 2023, sinabi doon na tinatayang 60% ng mga regular na dumadalo sa mga evangelical churches ay hindi na regular na nakikinig ng pangangaral o ng sermon o hindi na rin nagbabasa ng kanilang mga Biblia. Ang tanong natin ay ito ba ay epekto ng pagiging pamilyar na lang o ito ba ay isang pagkalimot dahil sa laki ng pribilehiyong nasa harapan natin. Marami ang hindi namamalayang tayo ay nasa panahon ng sukdulang pribilehiyo pagdating sa usapin ng ebanghelyo. Ngunit madalas ang biyayang ito ay hindi natin pinapansin o kung minsan ay inaabuso natin yung pribilehiyo na yan sa harapan natin. Kaya't ngayong umaga, sisilipin natin kung paano itinuring ng mga naunang henerasyon ang ebanghelyo at kung paano ito ay dapat nating pahalagahan bilang mga nasa age of privilege. At nagpahinga muna tayo sa serye natin sa pangangaral sa Galatia. Tutuloy natin yan sa mga susunod na linggo. Tayo ngayon ay nasa independent sermons. Kaya kanina binasa na ni Brother Joel yung passage natin. Pero tingnan natin yung pinakang main text natin sa 1 Peter chapter 1, verse 10 to 12. Tayo po ay tumayo at basahin natin yung ating teksto ngayong umaga. Unang Pedro, Kabanata 1, versikulo 10 hanggang 12. 1 Peter chapter 1, verse 10 to 12. Concerning the salvation, the prophets who prophesied about the grace that was to be yours searched and inquired carefully, inquiring what person or time the Spirit of Christ in them was indicating when he predicted the sufferings of Christ and the subsequent glories. It was revealed to them that they were serving not to themselves but you, and the things that have now been announced to you through those who preach the good news to you by the Holy Spirit sent from heaven, things into which angels long to look. Ito po ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Pwede na po tayong makaupo. Ang talatang binasa natin ay nasa bahagi ng pambugan ni Apostol Pedro sa kanyang liham doon sa mga mananampalataya na nakakalat sa Asia Minor. Sila ay dumaranas sa matinding pagsubok sa pananampalataya. Sila ay inuusig dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. At upang sila ay bigyang lakas ng loob upang palakasin ang kanilang pananampalataya ay binalik sila ni Pedro yung kanilang mga paningin sa malawak na plano ng Diyos na ang kanilang kaligtasan ay bunga ng isang dakilang paghahayag na hindi lang kamangha-mangha kundi inaasam pa ng mga propeta at nung binasa natin maging ang mga anghel ay gusto nilang makita ang kagandahang kaligtasan na ito na plano ng Diyos. Pagdating dun sa verse 10, ay binanggit ni Pedro na ang mga propeta ay nag-usisa at nagsiyasat tungkol sa biyayang ukol sa atin, sa panahon natin, sa panahon na darating. Ito ay nagpapakita ng kanilang matinding pananabik na maunawaan ang plano ng Diyos. Ang salitang ginamit doon na inquired at searched carefully ay nagpapakita ng kanilang pagiging masigasig at pagnanais na maunawaan ang darating na kaligtasan. Isang bagay na hindi nila nasaksihan, ngunit kanilang ipinapangaral. Tandaan natin, ang mga propeta sa lumang tipan, sila ay ginamit ng Diyos para ipakita kung anong mangyayari doon sa darating na Mesiyas, ang kanyang sasapitin, pero wala silang kabuong pangunawa sa buong plano ng Diyos. Sa verse 11, sabi doon, kanilang sinisiyasat kung kailan at anong pagkakataon darating ang Mesiyas. Ang Espiritu ni Kristo, sabi doon na nasa kanila, ay nagpapakita na ang tagumpay ni Kristo ay dadaan sa paghihirap. Bago ang kaluwalhatian, siya ay daranas ng
paghihirap. Isa itong napakahalagang pahiwatig na ang kaluwalhatian ay laging dumadaan sa pagdurusa. At pagdating sa verse 12, malinaw na ang ebanghelyong ipinangaral sa atin ay siyang mismong ipinahayag ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng mga apostol. Ngunit ang kamanghamanghang punto rito ay maging ang mga anghel ay nananabik sa mga bagay na ito. Maging sila ay nag-aasam na makita ang mga bagay na ito. Kung gaano ang pananabik ng mga propeta at ng mga makalangit na nilalang, anong dahilan na mayroon tayo upang tratuhin ito na karaniwan lamang sa atin sa panahon natin sa ngayon? Sila na mga propeta ay nag-aasam na makita, maunawaan ang dakilang plano na ito ng Diyos, maging ang mga anghel, nananabik na matunghayan ng dakilang plano ng Diyos, pero sa atin parang matabang at parang napakagaan lang na pangkaraniwan sa mga tao sa panahon natin sa ngayon. Kaya ito yung mensahe kong gustong ibigay ngayong umaga sa inyo, na ang ebanghelyong hayag sa ating panahon ay higit na dakilang pribilehiyo kaysa sa anumang panahon ng pagtubos noon. The gospel revealed today is a supreme privilege far greater than any prior redemptive age. Ang kaligtasang ating tinatamasa ngayon ay hindi bagong likha, hindi ito inimbento ng sino lang, kundi bunga ng mahabang paghahanda ng Diyos sa kasaysayan. Hindi ito bagay na dapat isantabi o isiping pangkaraniwan lang ng mga mananampalataya. Hindi rin ito katulad ng karaniwang balita na madalas natin pinapakinggan o naririnig. Ito ay mensahe ng buhay at kamatayan. Kaya dapat nating suriin paano ipinahayag at sino ang pinagkatiwalaan ng Diyos sa ebanghelyong ito. At dalawang bagay yung pwede nating matunghayan doon sa teksto natin. Una is God revealed the gospel wonder. Pinahayag ng Diyos ang kahahangang ebanghelyo. At pangalawa ay God reserved the gospel witness. Siningatan ng Diyos yung mga saksi o yung mga tagapagpatotoo ng ebanghelyo. Dalawang katotohanan na pwede nating pagbulayan na humamon sa ating mga estado bilang mga mananampalataya. Tingnan natin yung una. God revealed the gospel wonder. Alam niyo, ang mga propeta ay nag-inquire sila with longing hearts and reverence. Doon sa verse 10 to 11, binabanggit dito ni Pedro na ang mga propeta ay nagsisiyasat at nagsasaliksik ukol sa biyayang darating. At ito ay nagpapahiwatig ng masigasig na pagnanais sila na maunawaan ang mga ipinahayag sa kanila. Sila ay binigyan ng mga pangitain at pahiwatig tungkol sa darating na kaligtasan. Ngunit hindi nila luwas na nauunawaan ang mga ito. Ibig sabihin, mas sa ngayon, sa panahon natin ngayon, na tayo ay nasa panahon ng pribilehiyo ng ebanghelyo, ay mas nauunawaan natin ngayon ang kabuuan ng plano ng Diyos kaysa sa kanila. Hindi dahil sa mas matalino tayo, kundi dahil ipinahayag sa atin ang kasukdulan ng plano sa pamamagitan ng ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Sa mga propeta, ito ay hindi malinaw sa kanila, ngunit ngayon na ibinigay na ang kabuuan, ang katuparan, mas malinaw na ito para sa mga mananampalataya. Ang kanilang pangangaral ay paghahanda, hindi para sa kanila, kundi para sa mga dadatnan ng katuparan ng ebanghelyo, at ayan ang mga tao ng bagong tipan. Yan ang mga mananampalataya sa bagong tipan. Sila na mga nakipag-isa kay Kristo, sila na mga tumanggap ng biyaya ng kaligtasan, sila ay inabot ng malinaw na plano ng Diyos na inaasam ng mga propeta sa lumang tipan. Hindi nila naiintindihan, ipinangaral nila ng may pananampalataya. Ngayon sa bagong tipan, ito ay hayag na sa pamamagitan ng ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Kaya't hindi na ito malabo. Isa itong malinaw na kapahayagan ng kalooban ng Diyos sa kanyang pagliligtas. Kaya wala tayong pwedeng idahilan pagdating sa usapin ng pagliligtas ng Diyos. Wala tayong pwedeng ikatuwiran sa Kanya na hindi natin naiintindihan sapagkat inahayag na sa kasulatan ang Kanyang plano ng pagliligtas. Ngayon ay may access tayo sa buong kasulatan, may ebanghelyo sa ating mga labi, may mga printed Bible sa tayo, mayroong radyo, may social media, may YouTube. Pero ang tanong, inaasam ba natin ito gaya ng pagnanasa ng mga propeta? May pighati ba sa puso natin kung malalampasan natin ng isang araw na hindi tayo nakakarinig ng salita ng Diyos? Meron bang sakit sa puso natin na hindi ka makapakinig ng pangangaral ng salita ng Diyos?
O mas ganado pa tayo sa mga breaking news, mga sports, o mga entertainment. Mas ganado pa tayong pakinggan sila kaysa doon sa Ebanghelyo. At marami sa panahon natin ngayon na ipinagpapalit ang Ebanghelyo sa mga pragmatic messages, mga motivational talks, mga self-help principles, at mga prosperity theology. Yan ang gusto marinig ng maraming tao. At maraming mga Kristiyano rin ang interesado sa mga TikTok spiritual reels kaysa sa matibay na pangangaral ng salita ng Diyos. At ang iglesia ay abala sa mga event programs kaysa sa word-centered worship. May mga iglesia na mas mahalaga sa kanila ang programa kaysa ang pangangaral na tapat ng kasulatan tuwing araw ng pananumbahan. Tandaan natin ang kahanghang ebanghelyo ay hindi palamuti sa buhay Kristiyano. Tinanggap natin ang ebanghelyo hindi pandagdag sa ating mga moral na pamumuhay. Ito ang mismong kabuuan nito, ang ebanghelyo, sapagkat ang pahayag ng ebanghelyo ang tugatog ng plano ng pagtubos ng Diyos. God revealed the gospel as the highest point of His redemptive plan. At yan ang kabuuan ng ebanghelyo. Ang ebanghelyo ay hindi panimula, kundi kasukdulan ng plano ng Diyos. Nung tinanggap mo ang ebanghelyo, hindi yan panimula. Yan ay katuparan at kasukdulan ng plano ng Diyos sa kanyang pinanday simula pa sa kasaysayan hanggang sa bagong tipan. Kaya kung ihahantulad mo ang ating kwento sa isang dula, tayo ay nasa huling eksena na. Ang panahon ng kapuspusan. Ngunit kapag ito'y binabaliwala, para nating sinasabi na walang halaga ang plano ng Diyos. At isa itong matinding insulto sa harapan ng banal na Diyos. Si John Owen, isang Puritan theologian, sinabi niya that the revelation of Christ in the gospel is the greatest, the most glorious communication of God unto the souls of man. Tinuturon ni Owen na ang ebanghelyo ang sukdulang pagbubunyag ng Diyos sa kanyang sarili. Ito yung pangunahing paraan upang makilala siya ng tao. Hindi sa kalikasan, hindi sa batas, hindi sa anuman, kundi sa ebanghelyo. Kaya ito ay hamon sa atin. Natanggapin natin ang salita ng Diyos ng may paggalang. Ito ang pinakamataas na mensahe ng langit. Kung meron kang gustong marinig na balita, kung ikaw ay empleyado, ang gusto mong marinig ay may sahod na. Gusto mo laging marinig ay magagandang balita na pabor at maganda sa pandinig mo. Pero kung ikaw ay mananampalataya, ito yung pinakang higit na gusto mong marinig ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Ikaw ngayon ay nakaupo sa ilalim ng pangangaral ng ebanghelyo, mamangha ka sa kagandahan ng mensahe nito. Mamangha ka sa mensahe ng Panginoong Hesukristo. Baka nasasanay ka na lang, baka ikinaakala mong karaniwan na lang ito. Ang madalas na sinasadya nating pagliban sa araw ng pananambahan ay madalas na sintomas ng panlalamig natin sa ebanghelyo. Ito ay hindi basta aral, ito ay buhay ni Kristo na inihandog para sa ating mga makasalanan. Ang mga propeta noon ay nabuhay at namatay na hindi nila lubos na nasaksihan. Ngunit ikaw na nasa ilalim ng liwanag, huwag mo itong ipagpalit. Marami sa lumang tipan ang namatay ng may pananampalatayang hindi nila nakita ang katuparan. Pero ikaw ngayon ay nandito sa sukdulang biyaya ng Diyos na kung saan nahayag na ang buong plano at katuparan ng Diyos sa pagliligtas. Huwag mong tratuhin ang mensahe ng ebanghelyo na mensahe lang ng pangkaraniwang tao. Huwag tayong masanay na linggo-linggo na parang pangkaraniwan na lang ang pakikinig ng ebanghelyo. Magkaroon sa atin ito ng bigat. Papanariwa sa atin ang magandang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Hindi ito batay sa pakiramdam mo tuwing dadalo ka ng pananambahan. Batay ito sa mensahe ng ebanghelyong papakinggan mo sa pamamagitan ng mga tapat na mangangaral ng salita ng Diyos. Kaya ikaw ngayon na kayo nakakarinig ng pangangaral tungkol kay Kristo, hindi ba't ito'y isang biyaya na mapakinggan mo? Nakaupo ka diyan. Na mapakinggan mo ang biyaya ng ebanghelyo. Kaya huwag mong iwan ang ebanghelyo para sa bagong uso.
o emosyonal na karanasan lang. Alisin mo ang pagiging pamilyaridad na nagiging hadlang sa paggalang dito. Minsan, sa tagal na nating dumadalo sa ilalim ng pangangaral ay parang pamilyar lang ito sa atin at nawawalan tayo ng paggalang at respeto sa pakikinig ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Mas pinipili nating pakinggan yung mga pasok sa mga panlasa natin. Pero pagdating sa pagliligtas, pagtutuwid ng mga kasalanan, ayaw na nating pakinggan. Ang Ebanghelyo ay hindi luma. Ito ay buhay. Kaya bigyan natin ito ng mataas na pagtrato. Kung ipinahayag ng Diyos ang Ebanghelyo na kamangha-mangha ay iningatan din niya ang mga saksi ng Ebanghelyo. Ito yung pangalawang makikita natin dito sa talata natin. Sa verse 12, binanggit ni Peter na ang mga propeta ay nagsilbi sa atin. Pansinin niyo yung ginamit dyan ni Paul, it was revealed to them that they were serving not to themselves but you. Yung you dyan, ang tinutukoy ni Peter ay yung mga nagkalat na mga Kristiyano sa iba't ibang lugar na dumadaan sa iba't ibang anyo ng pagsubok dahil sa kanilang pagsunod kay Jesus. At yung nyo rito ay kasama tayo ngayong mga mananampalataya. Sila ay nagsilbi, naglingkod sila hindi lang para sa kanilang mga sarili, kundi para sa panahon ng bagong tipan. Ito ay ipinahayag sa inyo, sabi doon ni Apostol Peter, sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At ang paraan ng Diyos ay hindi direktang pahayag sa bawat individual, kundi sa pamamagitan ng pangangaral. Hindi na natin kailangan ng propeta ngayon para magpahayag ang Diyos uli. Tapos na ang kasulatan, buo na ang kasulatan, hinayag na, ipinapangaral na ang hinihintay ng mga propeta. Nasa kasulatan na, babasahin at ipapangaral na lang ng mga lingkod ng Diyos. Kaya ang pangangaral ang itinilaga ng Diyos bilang paraan upang maipahayag ang Ebanghelyo. Walang ibang paraan na ginamit ang Diyos at iningatan ang Diyos kundi ang pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya ngayon inaabot ng pangangaral ay dahil yan sa matapat na pag-iingat ng Diyos sa kanyang Ebanghelyo. Iningatan niya ang mensahe ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pag-iingat niya sa iglesyang nangangaral ng tapat na Ebanghelyo. Ganyan ang plano ng Diyos. Ganyan niya yung ginagawa. Ganyan niya yung tinutupad sa pamamagitan ng mga kaparaan ng siya mismo ang nagtalaga. Hindi ito ibinigay sa estado, sa akademya o sa kilalang personalidad. Hindi sa kanila ipinagtiwala ang pangangaral ng Ebanghelyo. Ito ay ipinagkatiwala sa iglesia. Ito ay ipinagkatiwala sa mga taong nakaranas ng biyaya ng pagliligtas ng Panginoong Hesukristo. Ito ang tanging institusyong inatasan ng Diyos upang ipahayag ang kanyang salita. Pero marami ngayon ang nag-aangking may karapatang silang magturo ng Ebanghelyo. Pero kailangan nating igiit na ang pulpito ay para sa iglesia. Ayan ang kailangan nating idiin. Ang pulpito ay para sa iglesia. Kahit na angkinin mo na ikaw ay isang mangangaral ng salita ng Diyos, kung hindi mo ito ginagamit ng tama sa pamamagitan ng iglesia, sa pulpito, kahit na anong gawin mong pag-angkin, hindi yan sinasamahan ng Diyos. Kung hindi mo yan gagamitin sa paraan mismong ibinigay ng Diyos. Hindi ito para sa politiko, hindi ito para sa mga social media influencer o sa mga TV evangelist. Ito ay para sa iglesia. Ito ay para sa mga mangaral na itinilaga ng Diyos sa loob ng iglesia. At higit sa lahat, ang iglesia mismo ay hindi dapat ikompromiso ang Ebanghelyo para sa kasikatan niya. Hindi natin kailangan maging popular, hindi natin kailangan maging sikat para lang masabing nangangaral tayo ng Ebanghelyo. Hindi kasikatan ng Ebanghelyo. Ito ay katapatan ng pangangaral patungkol kay Kristo. Hindi para sa mga pansariling interes sa mga mangangaral, kundi para sa kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo. May mga iglesyang mas pinipiling magpalaganap ng mga social gospel, community aid, o motivational series. Wala namang masama dito. Mabuti yan. Ngunit kung nawawala na ang sentro, ang pangangaral ni Kristo, nagiging humanistic na ang iglesia. At ang iglesyang walang Ebanghelyo ay wala ring saysay sa langit. Nabubuhay ang iglesia dahil sa Ebanghelyo.
ni Kristo. Marami ring ayaw sa mga regular na pangangaral. Mas gusto nila ang mga podcast, mga personal devotion, o mga social media snippets. Yan ang mga gusto ng marami ngayon. Ngunit hindi ito ang itinilagang paraan ng Diyos. Tanging ang regular at matapat na pangangaral ng salita sa loob ng iglesia ang paraan ng papahayag ng Ebanghelyo. Walang ibang paraan. Walang ibang pagtatalaga ang ginamit ang Diyos. May mga iba naman na umaasa sa mga dreams, visions, o hindi naman kaya ay mga direct revelations. Gustong-gusto nila yan na makapakinig ng ganyan. Ay tapos na ang kasulatan, buo na ang kasulatan, hindi mo na kailangan ng ibang panaginip. Hindi mo na kailangan ng ibang pangitain, ang kailangan mo ay ang Ebanghelyo, ang kasulatan. Huwag mong hanapin sa mga pangitain ng ibang tao ang patungkol kay Jesus. Nasa kasulatan, buo ang Biblia. Maghanap ka ng isang tapat na iglesia na nangangaral ng Ebanghelyo at sumali ka doon. Makiisa ka doon, magpasakop ka doon. Kung alam mong pinapangaral ng tapat si Jesus, anong dahilan mo para hindi ka makisama sa mga taong itong alam mong pinapangaral si Jesus? At hindi itinataas ang kanilang mga sarili. May mga ilan pang pinipiling pakinggan, yung mga sikat na internet preachers, kaysa sumama sa isang lokal na iglesia. Walang masamang makinig sa kanila. Pero hindi natin dapat gamitin ang mga ibang maangaral at ikumpara sa iglesyang dinadaluhan natin. Mahalin natin ang iglesia kung saan tayo ibinilang ng Diyos. Ipanalangin natin ang kapatid, ang mga iglesia na maging tapat sila sa paglilingkod para sa katapatan ng maangaral at katapatan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo. Ito ay gagawin natin yan. Ito ay isang diretsong pagtalikod sa disenyo ng Diyos para sa pagpapahayag ng kaniyang mga salita. Kaya si Kristo ay ipinapahayag sa pangangaral ang sadyang patutuo ng iglesia. Ang iglesia ba ay mayroon pang ibang patutuo maliban kay Kristo? Wala nang ibang patutuo ang iglesia maliban sa Panginoong Hesukristo. Kaya Christ is proclaimed through preaching, the church God appointed witness. Ang iglesia, hindi ang gobyerno ang tagapagdala ng Ebanghelyo. Hindi ito misyon ng Estado, kundi ng iglesyang binili ni Kristo. At kung ikaw ay kabilang sa iglesyang ganito, kasama ka. Hindi lang ang mangangaral, hindi lang ang pastor, hindi lang ang mga diakono ang tagapagdala ng Ebanghelyo. Kung ikaw ay kabilang sa isang iglesia, trabaho mo, ang ipangaral at ipahayag ang Ebanghelyo. Hindi mo kailangang maging isang mahusay na mangangaral para maging patotoo ng isang Ebanghelyo. Kapag pinapabayaang mahina ang pangangaral sa iglesia, pinapahina ang mismong plano at winawasak mismo natin ang plano ng Diyos para sa Ebanghelyo. At ang katotohanan ito ay nagbibigay ng matinding bigat sa bawat pastor ng iglesia, sa bawat elder ng iglesia, sa bawat miyembro. Kapag hindi natin sinasapuso ang pangangaral, winawasak natin ang disenyo ng Diyos para sa Ebanghelyo. Kaya ipinapanalangin natin ang mga mangangaral at ipinapanalangin din natin yung sarili natin pag tayo ay nakikinig na at umuupo sa ilalim ng mangangaral. Hindi para punahin yung mga mali nila, kundi tingnan kung ipinapangaral ba ng totoo si Kristo. At sa pamamagitan nun ay nakikita natin yung pagiging makasalanan natin at nakikita natin yung kabanalan ng Diyos. At itinuturo nila kung ano yung dapat nating gawin pagdating sa mga kasalanang hinaharap natin. Ang iglesyang hindi nagtutuwid at hindi sumasamo sa mga kasalanan ng membro niya ay isang iglesyang nagpapabaya sa spiritual na estado nila. Kaya huwag kang masaktan pag itinutuwid ka sa pamamagitan ng pangangaral. Tanggapin mo ito bilang isang biyaya na kung saan ginagamit ni Kristo bilang kanyang kaparaanan ng biyaya. Kapag hindi natin isinasa puso ang pangangaral, winawasak natin ang disenyo ng Diyos para sa Ebanghelyo. Si John Owen ulit sinabi niya that the glory of God in the face of Jesus Christ is only seen by faith, and faith comes by hearing the word of Christ. Si John Owen, isang Puritan theologian, ay isang pangunahing nagtuturo na ang kaluwalhatian ni Kristo ay naihahayag sa pangangaral ng kaniyang salita. Ipinapaliwanag niya, walang ibang paraan
upang tunay na makita ang kagandahan ni Kristo, kundi sa pamamagitan ng kaniyang salita. Gusto mong makilala si Jesus? Makinig ka ng salita niya. Gusto mong makilala ang kanyang pagliligtas, gusto mong maintindihan ang kanyang ginawa, magbasa ka ng salita niya. Umupo ka sa ilalim ng mga tapat na pangangaral ng Ebanghelyo. Diyan mo makikilala si Kristo sa pamamagitan ng salita niya. Hindi salita ng mga ima-impluwensyang tao, hindi sa salita ng mga mahuhusay na magsalita o makapangyarihang mga tao, kundi sa Ebanghelyo nagsasalita si Kristo. Ngunit may paalala rin. Sinabi ni Richard Baxter sa kanyang sulat na The Reformed Pastor, many a preacher is now in hell who was 100 times called upon others to beware of going there. Babala ito mula kay Richard Baxter na ang pangangaral ng Ebanghelyo ay hindi basta trabaho. Ito ay tungkuling may kasamang paghatol kung ito'y pinabayaan o ginamit ng mali. Napakabigat ng trabaho ng isang mangangaral. Kaya wag natin sabihin, mangangaral na naman ulit sa linggo. Parang tayo pa ang mas napapagod kaysa doon sa maghahanda sa pangangaral. Mas nabibigatan pa tayo kaysa doon sa mga pastor na nangangaral tuwing linggo. Ay hindi ito magaang para sa mga mangangaral. Hindi ito magaang para sa mga pastor. Totoo ang pangaral ng Ebanghelyo ay ibinigay ng buo sa iglesia, ngunit may mga pangunahing itinalaga ang Diyos na mangunguna sa pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya ang dapat nating maging tugon ay maging tapat tayo sa pangangaral ni Kristo bilang banal na tungkulin ng iglesia hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Be faithful in Christ's preaching. This is the church solemn task until His return. Huwag nating ipasa sa ibang institusyon ang gawain ng iglesia. Hindi sila yung tinawag ng Diyos para ipangaral ang Ebanghelyo. Hindi ang eskwelahan, hindi ang media, hindi ang opisina ang may pananagutan sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ang iglesia ang may pananagutan sa harapan ng Diyos. Kaya hinihimok tayo dito na makiisa tayo sa gawain pang Ebanghelyo. Hinihimok tayo na ipanalangin natin ang mga mangangaral, ang mga diakono, ang mga naglilingkod sa iglesia. Sapagkat kung hindi magiging maayos, ang isang iglesia mahihirapang mag-progress ang Ebanghelyo. Tayo ang katawan ni Kristo, tayo ang inatasang tagapagpahayag ng biyaya at hindi tayo nakikipagkompetensya sa templado ng mundo. Tandaan natin iyon. Ang mensaya hindi para sa hindi lang para i-market, kundi para sa pagtalima. Alam niyo ba, ito ay mabigat na panawagan sa mga pastor at mga mangangaral, sa mga diakono. Ito ay paalala sa atin bilang iglesia. Be sure that the gospel is preached clearly, weekly, and with reverence. Ito ay mga hamon sa mga mangangaral na nagtuturo ng salita ng Diyos. Siguraduhin natin na ang Ebanghelyo ay naipapangaral ng malinaw. Linggo-linggo, tuwing araw ng pagsamba, na merong pagrespeto at paggalang sa mismong ipinapangaral. Kaya ang mangangaral ay hindi labas sa kanyang pinapangaral. Huwag nating tingnan na para bang iba ang mangangaral, iba ang pastor, at labas siya sa kanyang ipinapangaral. Hindi yung totoo. Ang pastor ay miyembro din ng iglesia. Kabilang siya sa mga itinilaga ng Diyos bilang kasangkapan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya ito ay apila sa atin, kung ikaw ay kabilang sa iglesyang ganito, huwag mong tignan ang pangangaral bilang isang routine lang na linggo-linggo mong ginagawa. Magkaroon ka ng linggo-linggong pananariwa at pananabik na mapakinggan si Jesus sa pamamagitan ng mga tapat niyang mangangaral. Ipanalangin natin ang ating mga pastor, ang ating mga mangangaral, ang mga nagmiministeryo sa iglesia, maging handa tayo sa pakikinig sa ilalim ng pangangaral. At isang hamon ito lahat sa atin. Hindi naman lahat tinawag bilang mga mangangaral at tagapagturo. Pero hinahamon tayo na lumahok tayo sa gawain pang Ebanghelyo kung itong iglesyang ito ay sumusunod sa pamantayan ng Panginoong Hesukristo. Kung ang propeta ay nangarap na makita ang panahon natin at ang mga anghel ay nagnanasang masdan ng ating tinanggap,
Mangyari nawa na tuwing araw ng Panginoon ay magkaroon tayo ng parehong damdamin katulad nila, ng merong pananabik, merong pagsasaliksik sa kasulatan. Ang Ebanghelyo ay hindi boring. Ang Ebanghelyo ay buhay kung ito ay ating pagninilayang mabuti. At ang puso ng Diyos ay inihayag sa pamamagitan ni Kristo. Ito ang panahon ng biyaya. Ito ang panahon na kung saan ngayon ay mas malinaw ng sinasabi ang malabo sa panahon ng lumang tipan. Kaya kung ikaw ngayon ay bisita namin at linggo-linggo kang umuupo sa ilalim ng pangangaral ng Ebanghelyo at ngunit wala kang ginagawang tugon, huwag mong ipagpabukas ang paglapit kay Kristo. Gawin mo ngayon na pagsisi ka sa mga kasalanan mo at lumapit ka ng may pananampalataya sa Panginoong Hesus. Huwag mong asahan ang pagiging mabuti mong tao. Huwag mong asahan ang pagiging relihiyoso mong tao. Lumapit ka sapagkat si Jesus lang yung tangi mong pag-asa. Walang ibang pag-asa at walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit na ikaliligtas ng mga tao kundi ang pangalang Jesus lamang. Ngunit maraming gumagamit ng pangalang Jesus. At gusto nating linawin na kailangan mong lumapit sa Jesus na itinuturo ng Biblia. Sa Jesus na nagliligtas ng kasalanan. Sa Jesus na merong malaking pagtingin sa mga taong walang kayang gawin sa buhay niya para magkaroon ng tamang kaugnayan sa harapan ng banal na Diyos. Sa Kanya ka tumingin. Hindi sa Jesus na nagpapayaman, hindi sa Jesus na ang tanging mensahe ay pagpapagaling lang, hindi sa Jesus na parang linggo-linggo ka lang kinocomfort pero walang pagbabago nangyayari sa'yo. Hindi yan yung Jesus ng Biblia. Ang Jesus ng Biblia, maging yung pinakamaliit mong kasalanan ay ipinapakita sa'yo para tingnan mo ang banal na Diyos sapagkat kailangan mo ng isang tagapamagitan na hindi gawa ng sino man, kundi sa persona lamang ng Panginoong Hesukristo. At isa rin itong babala na huwag nating hayaang lumipas ang mga araw, linggo o buwan na walang pagmamahal sa Ebanghelyo. Nagkaroon tayo ng pananabik. Napakabilis na ng access natin sa salita ng Diyos. Kaya huwag nating pabayaan ang Ebanghelyo, huwag nating pabayaan ang pagtitipo ng mga mananampalataya sapagkat ito ang ginagamit ng Diyos bilang kanyang mga pamaraanan. Kung paanong ang mga propeta sa lumang tipan ay nagkaroon ng malalim na interes, maging ang mga anghel ay nananabik na masilayan yung tinanggap nating biyaya ngayon. Iglesia, tayo ay nasa tuktok, tugatog ng kagandahan ng paghahayag ng Diyos ng kaligtasan. Huwag nating sayangin ang mga pagkakataong ito. Masdan natin si Jesus sa pamamagitan ng kanyang Ebanghelyo. Manalangin tayo. Nakilang Diyos, maraming salamat sa mga salita ninyo. Tunay, O Diyos, na kung aasahan namin yung aming mga sariling damdamin, kung aasahan namin yung mga sarili naming panlasa, ay patuloy kaming mawawala sa landas ng buhay pananampalataya. Salamat dahil meron kaming pwedeng balikan, meron kami pwedeng tunghayan, meron kami pwedeng pagbulayan sa panahon na parabang ang tingin na lang namin sa pagsamba at pakikinig ng Ebanghelyo ay pangkaraniwan na lamang. Tulungan mo kami, O Diyos, na muling mapanariwa ang aming sigla at pananabik sa salita mo. Hindi lang tuwing araw ng linggo, kundi kami man ay nasa mga gawain namin sa bahay o trabaho. Kami ay mga mananampalataya saan man kaming mapuntang lugar, O Diyos. Ipaalala mo sa amin na kami ay mga taong nakaranas ng biyaya. Dalangin namin na saan man kami pumunta o anumang bagay na gagawin namin ay mapagbulayan namin ang kagandahan ng Ebanghelyo. Higit dyan, O Diyos, turuan mo kami bilang iglesia na pahalagahan ang pangangaral ng salita. Itaas namin ang pulpito sapagkat dito ipinapahayag si Kristo. Ingatan namin ang mga maangaral, ang mensaheng kanyang inihahatid sapagkat ito ay pwedeng maging buhay at kamatayan sa mga makikinig nito. Kaya dalangin ko, O Diyos, na patuloy mo kami ingatan bilang isang iglesia. Pag-isahin mo yung aming mga damdamin sa katotohanan ng Ebanghelyo ni Jesus ang siyang magbubuklod sa aming mga hiwa-hiwalay na mga desisyon at mga kalooban. Dalangin ko, O Diyos, na pag-isahin mo kami na ang tanging layunin ay maparangalan sa Jesus sa aming pagsamba. Salamat sa umagang ito. Dakilain ka sa pangalan ni Jesus.